DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yarnas na tayo ngayon, ikalabinsyam ng Abril 2024. Sa ulo ng ating mga balita, danger level ng heat index naranasan sa 12 lugar na naman sa bansa. Pangulong BBM pinatigil ang isang buwang panghuhuli ng mga e-trike at e-bike sa National Road sa Metro Manila. Dating SBMA Administrator Wilma Isma itinalaga bilang bagong presidente at COO ng PAGCOR. Card program ng Marcos Administration dadalhin sa Benguet sa susunod na linggo. 218 million pesos na halaga ng shabu na samsam ng Bureau of Customs sa NAIA. Tatlong Chinese national na hulihan ng maarmas at nanuhol pa sa mga pulis sa Taguig City, nasampahan ng demanda. At dahil sa intrigang nagkabalikan si Bea Alonso at saka si Dominic Roque, aba, nagalit ang mga netizens. Uy, kayo naman, bakit wala bang karapatang magkabalikan yung dalawa? At 10,000 na! 10,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Pwede nang sumali yung ating mga nanonood online. Pwede kayo magpadala ng inyong sagot sa ating chat group, ano? Sa ating, pwede kayo mag-chat. Pero kinakailangan meron hong badge siya na, ano kayo, ano tawag dito? Badge na, nag-like, nag-share. Ayun, okay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Basta i-share forward pala. Hindi nga, share nga. Basta i-share nyo ang ating programa para mabilang kayo ni Tunog Master Mabel Aribe. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Kumusta na mga Pilipino dyan po sa Dubai? Sa detalye ng mga balita na itala sa Rojas City Capiz, ang danger level ng heat index na umabot ng 45 degrees Celsius kahapon. May tuturing na nasa danger level ang heat index na mula 42 hanggang 51 degrees Celsius na maaaring magresulta ng heat cramps, heat exhaustion at ang pinakamala ay heat stroke. Kung patuloy na mabibilad sa init ng araw, kaya ang payo ng pag-asa sa publiko, dagdagan ang iniinom na tubig, gumamit ng mga pananggalang laban sa init. Bukod sa Rojas City, ang iba pang malugar na nakapagtala ng mapanganib na heat index ay ang Dagupan City sa Pangasinan, 43 degrees Celsius. Masantos, Yakabasanid, Siquijor sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Ingat po kayo. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa May La Union, sa Bacnotan, 42 degrees Celsius. Sa Iba Zambales, 42 degrees Celsius. Sa Clark Airport sa Pampanga, may paabake kayungan sa ating mga kababayan, 42 degrees Celsius. Sa Sangli Point sa Cavite, 43 degrees Celsius. Sa Ambulong sa Tanawan, Batangas, 43 degrees Celsius. Ang ating pong naranasan, ikatabi lamang ho niyan yung bayan ho ng Talisay. Diyan po sa Batangas, kaya sabi ni Mayor Senny Mendoza, ingat din po tayo, Puerto Princesa City sa Palawan, 42 degrees Celsius. Aborlan sa Palawan, 44 degrees Celsius. Central Luzon Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, nakaranas naman ng 43 degrees Celsius. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, sa Rojas City, sa Capiz, 45 degrees Celsius. Kataas naman. Iloilo City, sa Iloilo, 42 degrees Celsius. Kaigang ba? At saka dyan po sa Dumangas, Iloilo, 43 degrees Celsius. Along Kamudra, nagbabala pa ang pag-asa na papalo ang extreme danger ng heat index sa ibang mga lugar sa mga susunod na araw. Ayon kay Ana Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa,
Posibleng maitala ang 52 degrees Celsius o mas mataas pang heat index dahil pa rin sa El Nino. Dahil dito magdudulot ng heat stroke ang direktang sun exposure o pagkakabilad sa araw. Naobserbahan naman ng Weather Bureau na malapit sa mga baybaying dagat ang ilang lugar na nakapagtatala ng napakataas na heat index ngayong Abril. Bukod sa tabing dagat, sangkaterba po yung tawag dito, mga buildings na nakapaligid. Sa ikatlong magkakasunod na araw naman, isa ilalim sa red alert ang Luzon at Visayas Grid. Ayon sa NGCP, inilagay ang Luzon Grid sa red alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 at alas 8 ng gabi hanggang alas 10:40 ng gabi. Ibig sabihin nito, hindi na talagang sapat ang supply ng kuryente para matugunan ang demand ng mga consumer dahil 19 na planta po ang pumalya. Inilagay na sa red alert ang Visayas Grid mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 matapos isa ilalim sa yellow alert mula alauna ng hapon dahil naman sa pagpalya ng 13 planta. Iniimbestigahan na ng Energy Regulatory Commission ang 3 araw na pagsasailalim sa red at yellow alert ng Luzon at Visayas Grid. Ayon kay ERC Chairperson Monalisa Di Malanda, gumugulong na ang preliminary investigation ng Power Industry Regulator kaugnay ng power situation sa bansa. Matapos na niyang inisyal na evaluasyon, saka magdedesisyon ng ERC kung magsasagawa ito ng formal na investigasyon. Sinabi ni Di Malanda na kung sakali ito ang tutukoy kung may pananagutan o kaparasuhan o kung ano man yung parusang ipapataw sa mga nasa likod ng ilang araw na pagnipis ng supply ng kuryente. Ipinatitigil muna ng 1 buwan ng Pangulong BBM ang panguhuli ng mga e-trike at mga e-bikes at iba pang kahiluntulan ng mga sasakyan sa National Road sa Metro Manila. Inatasan ng Pangulo ang MMDA at ang mga LGU bigyan pa ng palugit ang mga driver ng mga nasabing sasakyan para sa information dissemination tungkol sa ban. Ayon sa Pangulong Marcos, sakop ng grace period ang hindi paninikit, pagpapato ng multa at pag-impound sa mga e-bike at e-trike. Kung haharangin man sila, sinabi ng Pangulo, layon lamang nitong maituro sa mga driver ang mga kalsada na maaari nilang gamitin at ipaalala ang pulisiya. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce na napaka-stricto doon sa mga electric vehicles sa National Road, napapanood ko sila sa news. Nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2,500, laki multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang 1 buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Samantala, binalaan naman ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang mga operators ng mga kolorom na sasakyan dahil pwede silang magmulta ng hanggang 1 milyong piso. Sa gitna ito ng crackdown ng gobyerno laban sa mga hindi otorisadong public transport vehicle o mga kolorom para maibsan ang trapiko sa Metro Manila. Pinagsabihan ni Secretary Abalos ang mga nagmamaneho ng mga kolorom na huwag nang lalabas ng kalsada dahil bukod sa multa, i-impound pa ang inyong mga sasakyan. Hala kayo! Lumagda ng Memorandum of Agreement si Abalos kasama ang Department of Transportation at ang Metro Manila Development Authority para bumuo ng Joint Task Force na tutugon sa malalang trapiko at operasyon ng mga kolorom sa NCR. At sa showbiz, si Bea Alonzo at saka si Dominic Roque pinopotakti ngayon ng mga buzzers dahil sa manoy magkakabalikan. Detalye ng balita mula kay Morley Alino. Morley, bakit naman? Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Marami ang akusasyon, panlalait at masasakit na salita ang ibinabato ngayon sa magkasintahang Bea Alonzo at Dominic Roque kaugnay sa pagbabalikan ng dalawa. Bakit hindi daw magsalita ang dalawa at aminin sa publiko na sila'y nagkabalikan na dahil obvious naman na sweet na sa isa't isa? Ang kinaiinis ng mga netizens, ang kinaiinis ng mga chismoso-chismosa noong maghiwalay ay hindi daw nagsalita at ngayon nagkabalikan ay hindi pa rin nagsasalita. Kaya naman kung ano-ano ang masasakit na salita ang ibinabato ngayon kay Bea
At kay Dominic, reaksyon ng magjowa na ayon sa kanilang mga kaibigan, anong pakialam nyo kung nagkabalikan o kung nagkahiwalay man noon? Una't higit sa lahat, dapat ay ikasaya na lang daw natin kung nagkabalikan si Bea at Dominic. At least daw ay maligaya ngayon ang dalawa. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Pero ang mas ikinatutuwa ng mga netizens at mga viewers natin, nagbalik na sa Magandang Umaga Pilipinas si Morley Alinio. Welcome back, Morley! Oy, mga mamis! Pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirap pa ng self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebum and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, 13 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, may bagong presidente at chief operating officer ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Ito po'y sa katuhan ni Attorney Wilma Aisma. Papalitan ni Aisma sa posisyon ang nag-retire o nagretiro na sa tungkulin ng Enero na si Attorney Juanito Sanyosa Jr. Nanumpara si Aisma sa harap na Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang. Malagod namang tinanggap ni Chairman Alejandro Tenco si Attorney Aisma at inilarawan ito na isang malaking asset sa PAGCOR dahil sa malawak na karanasan nito sa gobyerno at sa pribadong sektor. Si Attorney Aisma ay nagtapos sa Ateneo de Manila University at naging miyembro ng Board of Directors ng Development Bank of the Philippines. Nagsilbi ring bilang kauna-unahang babaeng administrador at chair ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Magaling yan. Naintriga lang. Hindi lang cash kundi pati bigas ang ipinamahagi ng Administrasyong Marcos sa libo-libong mga residente sa lalawigan ng Benguet. Gaganapin pa yan sa darating na linggo. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang cash at rice distribution o card program ng pamahalaan. Ito na ay kala-20 lalawigan na bibigyan ng ayuda ng gobyerno para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Ayon kay House Speaker Romualdez, tinupad lamang ng Pangulong Marcos ang pangako na magiging prioridad ng kanyang administrasyon ang mga mahihirap na sabay-sabay na kinakailangang umahon at hindi sila maiiwan. Sinabi pa ni Speaker Romualdez, naglaan ang Kongreso ng malaking halaga para sa programang ito at tuloy-tuloy ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa House Speaker, lahat ng lalawigan sa bansa ay dadaanan ng ayuda program ng pamahalaan. Umabot naman ang 218 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, nakatanggap sila ng impormasyon kaugnay ng package na meron manong kahinahinalang laman sa People's Air Cargo and Warehousing Company Incorporated. Sinabi ni Rubio na dumating ang package sa Air Cargo Warehouse sa NAIA mula Zimbabwe noong pang April 13 at ito'y diniklarang mga machinery mapler. Ang package ay pinadala sa isang Isaac Shikore mula sa Harare, Zimbabwe at nakakonsign sa isang Christine Tigranes, 28 years old mula sa Quezon City, na kaagad namang inaresto. Umabot ng 32.13 kilos ng shabu ang nakatago sa loob ng naturang package. Muling inulit ni Commissioner Rubio ang suporta ng BOC sa kampanya ng Pangulong BBM laban naman sa ipinagmabawal na gamot. Kinasuhan naman ang 3 Chinese na naaresto matapos mahulihan ng high-powered firearms. Nagtangka pang manuhol ng mga pulis sa Taguig City. Ayon kay NCR Police Director Jose Melencio Nartates Jr., umuusad ng kaso laban sa 3 Chinese at maaari ring madagdagan pa kung nagamit ang mga armas sa krimen. Bukod dito, iniimbestigahan na rin kung may kaugnayan sa Pogo o mga illegal na gaming hub ang mga naarestong Chinese. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ng NCRPO sa Bureau of Immigration at Department of Labor para alamin ang legalidad ng presensya ng mga ito sa bansa.
Gustong-gusto lang ba nila na magkaroon ng armas? Or gusto lang ba nilang magpa-picture? Or ito ay ginagamit nila? Kung titignan natin in the past, there are cases committed by or against them, mga POGO employees or something to do with the POGO. Ito yung may mga robbery sa Skyway, kung natatandaan niyo po. Ay, oo. Meron din yung mga serious illegal detention as well as kidnapping and death cases. Yung mga foreign nationals, particularly Vietnamese or Chinese, ay sila na mismo ang nagkikidnapan at minsan ay nagsasakitan, umaabot sa patayan. Iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad ang isang pribadong yate naman na pinaniniwalaang ginamit sa pagbiyahe ng mga nasabat na 1.4 tons ng shabu, nagkakahalaga ng 9.68 billion pesos sa Alitagtag, Batangas. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhur Avalos, inaalam na kung sino ang may-ari ng naturang yate at kung saan lugar ito nanggaling. Binipiripika na rin ng mga otoridad ang napaulat na pagrenta ng isang dayuhan sa yate nang dumaong ito sa baybay ng barangay na Tipunan sa Nasugbo noong March 30. Batay sa report na diskubre ang bulto ng shabu sa isang van na dumaan sa checkpoint sa barangay Pinagkrusan, kung saan naaresto sa operasyon ang driver ng sasakyan na si Al Michael Zarate, na isa palang dating sundalo, pero negosyante ito eh. Kaya mukhang malalim ho, mabibigat din ho mga kliyente nitong lokong to, 18 anyos na lalaki pinasok sa boarding house, pinagbabaril patay sa Davao del Norte. Detalye ng balita mula kay John Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, John. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Patay ang isang 18 anyos na lalaki ng pagbabaril ng dalawang armadong lalaki sa loob ng kanyang boarding house sa Purok Vipatil, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Kinilala ng Tagum PNP ang biktima na si John Carlo Obeso, residente sa Barangay Kingking, Davao de Oro. Ayon sa report, dalawang lalaki na nakasakay ng motorsiklo ang pumarada sa labas ng boarding house ng biktima at ang isa sa mga armadong lalaki ang pumasok at binaril dalawang beses ang biktima. Dahil sa mga tama ng baril sa katawan ng biktima, kaya kagad itong binawian ng buhay. Sa pinangyarihan ng krimen, na-recover ng mga otoridad ang dalawang empty shell ng kalibre 45 na armas. Sa investigasyon ng kapulisan, lumalabas sa sangkot ang biktima sa karnaping sa Davao de Oro at Tagum City. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan upang malaman nila kung ano talaga ang motibo ng krimen. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Maganda umaga, Pilipinas! Itong dating mga rebelde binawi naman ang kanilang suporta sa CPP-NPA sa Central Luzon. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Magandang umaga, Danny. Binawi ng 7 mga dating rebelde ang kanilang suporta sa dating kinakaaniba na samahan na Communist Party of the Philippines, CPP-NPA sa Central Luzon. Sa ulat mula sa Camp Olivas, Pampanga City sa tanggapan ni Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang mga dating rebelde na binawi ang suporta nila ay nagmula ito sa Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga na nagsimula ang kanilang pagbawi nitong Abril 15 hanggang 17. Kinilala ang mga ito na sina Kalowi na mula sa Tarlac at Narla, Orca at Saldi na binawi naman ng mga ito ang suporta nila sa United People's Alliance Almana at isang kabit 45 anyos, isang magsasaka mula sa bayan ng Abukay, Batan na sumuko naman ito sa police station na nasabing bayan at Kaminda 70 anyos na miyembro naman ito ng National Farmers Union PKM mula sa Aliaga, Nueva Ecija at isang alias Tony na isang magsasaka at dating kasapi ng CTG na mula sa Barangay Sula, San Jose, Tarlac. Ang nabanggit na mga sumuko, ang iba sa kanila ay kasamang isinuko na rin ang kanilang matataas na armas, samantalang sinabi ni Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. na ang mga voluntaryong pagsuko na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang tungo sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya paabaki kayong sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Mga misis,
Amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela ba Italian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaking nambato naman ang bote hinampas sa ulo ng tubo patay. Nangyari ho yan sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Lalaki na nambato ng bote nampas ng tubo sa ulo patay sa syudad ng Tacloban. Kilala ng PNP ang biktima si alias Raul, 48 anyos, may asawa, residente ng Barangay 29 Diit, Tacloban. Nakilalang suspect si alias Leo, 38 anyos, binata, residente rin sa naturang barangay. Nangyari insidente alas 7:55 ng gabi sa Porok Mercyville, Barangay 29 Diit, Tacloban City. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ng kanyang apo naglalakad papuntang bahay ng kanyang pamangkin. Pagdaan sa bahay ng suspect ay nanbato ito ng bote, kaya nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Kumuha ng tubang suspect at tinampas sa ulang biktima at itinakbo sa ospital para malapatan kakulang lunas. Sa kasawiang palad binawian ng buhay ang biktima. Samantalang suspect agad na aresto ng kapulisan at sinampahan ng kakulang kaso sa Tacloban City Prosecutor's Office. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat Jimmy. Sinalakay naman ng otoridad ang bahay na inuupahan ng isang Canadian national na hinihinalang may kinalaman sa nasabat na 9 billion pesos na laga ng droga sa Alitagtag, Batangas. Nagtungo sa Nasugbo, Batangas ang Drug Enforcement Unit ng Batangas Police upang magsagawa ng search operation sa lugar. Ayon sa may-ari ng bahay nitong Holy Week, huling nakita ang naturang Canadian national. Pero nagmayad pa umano ito para sa buwan ng Marso, bagamat bibihira naman itong magpakita sa bahay. Pang-limang balik na ito ng pulisya simula noong Lunes at ngayon ay may bitbit na nga silang search warrant. Patuloy pa rin ang paghaluguhog sa bahay upang maimbestigahan ang pagkakasangkot ng naturang dayuhan sa mga nasabat na illegal drugs. Tricycle driver huli naman sa Bembes operation ng PNP. Higit sa 200,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa Mangaldan, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy, sa detalye. Masantos siya kabusan, Sir Angel. Tiklo sa bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, Regional Police Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Division ng Pro-1 at Mangaldan PNP, alas 10:40 ng gabi sa Barangay Embarcadero, Mangaldan. Dito na-aresto ang suspect na si Alan Argilias, 35 anyos, tricycle driver at residente ng Zone 9, Barangay Maluwod, Dagupan City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, nasamsam kay Argilias ang 35 gramo ng hinihinalang shabu na nasa 4 na transparent plastic sachet na ito'y nagkakalaga ng 238,000 pesos. Kasama sa mga nakumpiska ang marked money at maging ang cellphone at motorsiklo nito bilang ebidensya. Ang naarestong suspect ngayon nasa kustodiya ng Mangaldan PNP at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Freddy. Pinagunahan naman ni Senator Bongo ang pagbubukas na ika-163 malasakit centers sa ospital ng Muntinlupa City. Ito na nagmarka ng isang makabuluhang pagpapalawak ng programa na naglalayong i-streamline at tulong medikal para sa mga mahihirap. Si Senator Go ang chair ng Senate Committee on Health at principal author ng Malasakit Center Act of 2019 at inanyayahan nga ng Department of Health para sa pagbubukas ng panibagong malasakit center. Pinagsasama-sama sa nasabing programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Social Welfare and Development, ang Department of Health, PCSO at ang PhilHealth upang magsilbing iisang lokasyon upang magkaroon ng mas madaling access ang mga nangangailangan ng tulong medikal. Sa nasabing event, hinimot din ni Senator Go ang mga Pinoy na unahin ng kalusugan, mag-avail ng tulong medikal sa Malasakit Center na umabot na nga ngayon sa 163.
matatagpuan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Iginita ni Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kooperasyon ng depensa at ekonomiya ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa isinagawang reception para sa mga miyembro ng US-Philippine Friendship Caucus sa Capitol Hill sa Washington, D.C., sinabi ni Speaker Romualdez na siya'y masaya at nakabalik sa Kapitolyo ng Amerika para makausap ang mga mababatas ng Estados Unidos at iba pang mga opisyal upang mapalakas ang relasyon ng dalawang bansa kasabay ng pagharap ng mga hamon. Dumalo sa event sina Representative Gregorio Calili Camacho, Sabla ng Northern Mariana Island, Robert Bobby Scott ng Virginia, Don Bacon ng Nebraska, James C. Marlin ng Guam at Jarl Isa ng California. Sa kanilang opisyal na pagbisita sa Amerika, nakausap ni Speaker Romualdez sina Senator Bill Hagerty ng Tennessee, Senator Christopher Bon Holland ng Maryland, Congressman Gary Palmer ng Alabama, Congressman Ami Bera ng California, Representative James Baird ng Indiana, at si Congressman Ed Case ng Hawaii, din si Congressman Brad Sherman ng California. Sinabi ni Speaker Romualdez na ikinalugod nito ang suporta ng Amerika at mga kaalyado sa rehiyon, ganyan din sa Europa sa pagharap ng hamon sa West Philippine Sea. Dapat, eban lang pumunta ka doon, ha? Sana lumipad ka from Las Vegas, Nevada para nakasama yung mga congressman doon. Nag-courtesy call si Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasama ang kanyang delegasyon kay U.S. Representative Ami Bera ng ika-6 na distrito ng California sa tanggapan nito sa Capitol Hill sa Washington. Nasurpresa ang delegasyon ng Pilipinas nang maglabas ng balot at beer ang mambabatas ng Amerika para sa kanila. Nagalok si Bera ng beer at balot, nagsilbing simbolo ng pagpapakita ng kooperasyon at pagtutulungan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Nakasama ni Speaker Romualdez sa pagkain ng balot at na pag-inom ng beer. Hindi naman siguro San Miguel beer ang pero sina Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales, Deputy Speaker David J.J. Suarez, Majority Leader Manuel Manex Dalipe, Agusan del Norte Representative Jose Joboy Aquino III, si House Secretary General Reginald Reggie Velasco, Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, Ambassador to Japan Maylene Garcia Albano, si House Deputy Secretary General Jennifer Jeff Bakiran at iba pang nandun din pala si Ponyong Gabunada. Kaya pala hindi sumasagot sa text, At iba pang mga opisyal ng Kamara at ng Embahada ng Pilipinas. Tinalakay sa naturang pagpupulong ang mahalagang isyu at ang pagpapalakas ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa sa gitna ng geopolitical tension sa mundo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo pa may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilihan. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. May update muna tayo sa bahay na iniimbestigahan kaugnay ng nasabat na 9.5 billion pesos na halaga ng shabu sa Batangas. Nakatutok doon si Noche Caca sa Rish 27. Noche. So yung Angel, dito tayo ngayon sa isang bahay na nirentahan ng Canadian National na sinasabing na-link doon sa tuniladang drogang naharang sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Dito naman ang pinuntahan ng mga Batangas Police Drug Enforcement Unit dito sa isang bayan sa Nasugbo sa lalawigan pa rin ng Batangas. Katabi natin ngayon ang ayaw magpakilala na may-ari ng bahay na nirentahan ng Canadian National. Nay, ano na ang pakiramdam? Negative result na yung pag-serve kanina ng search warrant dito sa iyong paupahan.
Tumuwag na po ang pakiramdam namin na tapos na ang search ng otoridad at nakita po nila at nabigyan kami ng certification na negative po sa loob ng bahay. Wala po droga na sabi na hanap. Salamat. Nabanggit mo rin na nanay na noong Lunes ay ang sinasabi nagkaroon din sila ng hot pursuit operation, pinasok din nila yung bahay. Mayroon pong hindi namin masyado kakilala na basta nang pakilalang pulis darating po namin sigurado nakasasyan po naman. So nanay, ngayon makakatulog na kayo ng mahimbing. Opo. Salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat sa Presidente na nagpapatupad po nito ng search para po sa tahimik naman po ng bayan. Ayan, okay, damo nga salamat nanay ha. Damo nga salamat. Kami naman ay gusto po namin at gusto po namin na tumulong sa mga nangyayaring ganito at sabat po. Okay. Yan si nanay Kuyang Angel, ang may-ari ng bahay na nirentahan ng isang Canadian national na sinasabing na-link na doon sa droga na naharang sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Live mula dito sa Nasugbu, Batangas, mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako sinatira tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Noche. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ayan, ulitin natin ha. Pwede na rin sumali yung pong mga suki nating nakatutok online sa live broadcast po ng DCRH sa Facebook. Pwede rin sa YouTube. Basta makita namin nag-chat ho kayo, mag-message lang ho kayo ng inyong sagot sa ating mahiwagang tunog. Pero kinakailangan may badge nung share. Ayun, okay. Kasi hindi na kayo magte-text di ba? Doon na lang ho habang kayo po nanonood. Mahiwagang tunog. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Marami kasi nagtatanong kung po pwede ho silang sumali. Ito na ating mahiwagang tunog, ha? Iyan, 10,000 ho ang premyo nag-iintay dyan. Ano ho yung ginamit ng pampukpok? Doon po sa kanyang neck pan. Ano pong masagot? Pwede ho ninyong ipadala rin sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring magpadala ng sagot sa ating text line o sa online gamit po ang inyong mobile number o ang inyong page. Yan, ha? Bahala ho kayo. Basta 10,000 na ho ang nag-iintay na premyo, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Arangkada muli ang Pangcor Photo Contest 2024 at ngayon nga patuloy pong tumatanggap ng mga entries mula sa mga amateur at mga professional photographers. Ihanda na po ang inyong mga entries. Ipadala na po ninyo yan nang sa gayon mapabilang sa mga po pwedeng mga manalo. Ang tema po ay Harvest Time. Ang gusto ho ng Pangcor ay may promote ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mga manging isda at iba pang nasa sektor ng agrikultura para sa ating food security. Ayon kay Pangcor Chair at CEO Altenco, ang bagong highlight po ng Pangcor Photo Contest 2024 ay ang drone category. Ayan, ha? Pero nandiyan pa rin ho yung conventional category at saka yung mobile category. Itinaas po ng Pangcor sa 2.23 million pesos ang total prizes. Kaya yung 8 mananalo para sa conventional category tatanggap ng 100,000 pesos. Doon namang sa 8 sa mobile at 8 sa drone category tatanggap naman ng 50,000 pesos. 16 years old and above ang po pwedeng sumali. Pero ang mga entries dapat kuha August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Ang mga entries po ninyo, ipadala po ninyo sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Ano? Hindi, yan. Okay. So, padala na ho ninyo para maihabol na natin, ha?
Magandang umaga, Pilipinas! Armed Forces of the Philippines dapat suportahan sa halip na himuking mag-withdraw ng suporta sa Pangulong BBM ay naman kay Senator Tol Tolentino. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond. Tutol si Senador Francis Tol Tolentino sa panawagan ni dating House Speaker Pantaniol Alvarez na bawiin na ng Armed Forces of the Philippines ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa katunayan, sinabi ni Tolentino na dapat ay magkaisa ang lahat upang bigyan ng suporta ang AFP. Naniniwala itong isang professional organization ng Armed Forces of the Philippines at hindi basta mahimok na sumuporta sa anuang pagkilos laban sa administrasyon. Ayon sa senador, hindi niya maaring sabihin na seditious ang naging pahayag ni Congressman Alvarez, ngunit hindi niya ito sinusuportahan. Nasa desisyon na ng pamunuan ng AFP kung ano ang gagawin sa kanya bilang isang reservist na may rangkong colonel. Si Tolentino ay isa ring reservist ng AFP na may rangkong brigadier general. Una nito'y humingi na ng paumanhin si Congressman Alvarez sa kanyang mga naging pahayag dahil bugso lang daw ito ng kanyang damdamin. Narito si Senador Francis Tolentino. Hindi ako makakapag-judge kung seditious pero I do not support that proposal. Kailangan nga ngayon tulungan pa natin yung sandatahang lakas natin. They are all professional soldiers and their utmost respect to the Constitution can be considered as unquestionable. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Nagsanib puwersa naman ang National Grid Corporation of the Philippines at European Chamber of Commerce of the Philippines para isulong ang renewable energy development. Lumagda sa kasunduan ng mga ito sa isang signing ceremony sa tanggapan ng NGCP sa San Juan City. Lain itong ipakita ang commitment ng NGCP at ng ECCP upang kapwa itaguyod ang paggamit ng renewable energy resources sa bansa. Ang hakbang ay magiging daan para madagdagan ang supply ng kuryente at ang energy generation. Dinaluhan ni na NGCP President at CEO Anthony Almeda, ECCP President Paulo Duarte, Executive Director Florian Gautien, Committee on Co-Chairperson for Renewable Energy at Energy Efficiency J. Layug at saka si Ruth U. Owen, Manager naman for Industry and Government Affairs. Ganyan din itong si Kat Balikod na at saka yung Advocacy Officer na si Chin. Ayon kay Almeda, patunay ang nasabing kasunduan ng kanilang pangako na magsulong ng innovation at sustainability sa energy landscape. Tuloy-tuloy na monitoring naman sa mga OFW sa UAE, kinakailangan dahil sa matinding pagbaha. At yan po isang panawagan sa Kamara. Detalye mo na kay Manang Milky Rigonana, RH12. Manang Milky. Ipinaabot ng OFW Party List ang pakikiramay sa pamilya ng 3 overseas Filipino workers na nasawi dahil sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Magsino, ipagdasal natin ang ating mga kababayan na nakararanas ng kalamidad sa naturang bansa. Sa report ng Department of Migrant Workers, 2 babaeng OFW ang namatay nang makulong sa loob ng kanilang sasakyan dahil sa baha. Ang 3 biktima ay namatay dahil sa malubhang pinsala sa aksidente ng mahulungan sa kanyang sasakyan sa sinkhole. Umaapela si Magsino sa ating mga kababayan sa UAE na patuloy na mag-ingat at humingi ng tulong sa ating mga otoridad. Kasabay din ito ang apela sa DMW na patuloy na i-monitor ang kalagayan ng ating mga kababayan sa UAE at regular na magbigay ng update para sa kaalaman ng kanilang mga kamag-anak dito sa bansa. Sa ganitong panahon ng kalamidad anya, kailangan ipakita ang kahalagahan ng bayanihan sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Gagawin lamang tayong guinea pig upang eksperimento ng Miro System ngayong darating na eleksyon. Sabi sa DZRH at sa radyo natin ni dating 2nd District Caloocan Representative Egay Erice, ito'y dahil sa hindi pa nagagamit sa anumang eleksyon ang itinakdang gagamiting makina at sistema ng Miro. Ayon kay Erice, labag ito sa Republic Act 9369 o ang Automated Election Law na nagbabawal sa paggamit ng prototype machine at system. Pinabulaanan ni Erice ang naunang sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na nagamit na sa ibang bansa ang sistema ng Miro. Sinasabi ni Chairman Garcia na gamit na raw sa ibang bansa. Tema. Hindi po totoo yun.
Kasi ang nagamit na sistema, magkahiwalay. Yung OMR, nagamit na yan. Yung ng Miro, yung DRE, nagamit na ng Miro. Pero ang ginawa nila dito, kinostomate nila, ginawa nilang combination ng dalawang sistema. Apo. OMR at DRE. At yun, dahil combination, ibang machine, iba yung sistema, so ito ay prototype. Hindi pa nagagamit. Mukhang nag-file na rin ho ng formal na complaint si Kong Egay. Sinabi pa ni Congressman Erice na may tuturing din na robbery in progress ang kontratang pinasok ng COMELEC sa nasabing election service provider. O narito naghain nga si Egay ng petition for certiorari na naglalayong ipawalang bisa ang kontrata ng COMELEC sa Miro. PNP patrol vehicle tinambangan sa barangay Micalobo, Picong, Lanao del Sur. Isang patrolman po ang sugatan. Detalye ng balita mula kay Jundi Makutak. RH19, Assalamualaikum Jun. Waalaikumsalam kayang Angel. Tinambangan ng mga armadong kalalakihan ang isang PNP patrol vehicle habang pabalik na sa Municipal Police Station sa bayan ng Picong, Lanao del Sur. Sa report mula sa Police Regional Office Bar Information Office, naganap ang pang-aambush sa bahagi ng barangay Micolabo. Isa sa mga pulis ang sugatan na lulan ng nasabing PNP vehicle na si Patrolman Hashimi Lidasan. May tama ito sa kanang kamay at kanyang balikat na mabilis ang dinala sa Lumpong Hospital sa katabing bayan ng Malabang. Agara namang rumesponde sa mamagitan ng paglunsad ng clearing operations ang Malabang NPS at 2nd PMFC sa vicinity ng ambush site laban sa mga perpetrators habang nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon. Nakikipag-ugnayan na rin ang pamunuan ng ProBar sa Picong LGU para sa mga karagdagang impormasyon laban sa mga perpetrators. Mula sa Kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jundi Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran John, maraming salamat. Nakasabat na ang Bureau of Customs ng 18.11 billion pesos na halaga ng smuggled na mga produkto sa unang quarter pa lamang ng taon. Sinabi ng BOC na bunsod ito ng pinalakas na hakbang ng ahensya laban sa pagpasok ng mga ilegal na produkto sa ilalim ng liderato ni Customs Commissioner Benvenido Rubio. Nakakolekta rin ang BOC ng 61.1 billion pesos na duties and taxes. Binawi naman ng Customs ang accreditation ng 11 importer at 3 customs broker. Nakapaghain ng 16 na kasong kriminal laban sa ilang stakeholders bilang bahagi ng kampanya nito na mapanatili ang trade integrity. Sa revenue collection, nakakolekta naman ang Bureau of Customs ng 219.38 billion pesos na mas mataas sa 8.48 billion pesos na target para sa unang quarter pa lamang ng taon. Congratulations. At congratulations din sa brave men and women ng Fair Cargo Assessment Composite Office. Yan po sa Port of Naiya. Bantakin ho ninyo, nakalikom ho sila for March alone ng 2.13 billion pesos. Congratulations kay Collector Mapa. At saka syempre kay Dr. Siegfried Manawis. Congratulations kay Dr. Yeye Manawis. Maganda umaga, Pilipinas! Baka makalimutan ko pa babatiin ko rin ang happy birthday ngayon si Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, happy birthday. Kahapon din ang birthday naman ni El Villordon. Yan, ang aking magandang pamangkin dyan po sa... pamangkin ko nga. Asawa ito ni Assistant Labor Attaché Marwin Villordon na nakabase dyan sa Tokyo, Japan. Congrats. Happy birthday. Sunod na natin to. Sa Hong Kong ho pala, yung mga kalye, meron na talagang, meron ng, ang tawag dito, may ilaw. May street light na. Nasa ground mismo Kasi nga daw po, marami sa ating marami hindi lang Pilipino, kundi may mga nasa Hong Kong, hindi mapigilang mag-text habang tumatawid ho ng daan o habang naglalakad. Kaya ang ginawa ho ng gobyerno doon, naglagay na ho ng street light sa ground. Maganda umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas.
Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Magandang umaga kay GM Wick Biloso ng GSIS. Sabi niya, paalis na daw siya ng Los Angeles ngayon. Ang pinoproblema nila, matindi yung problema sa Dubai. Dahil yung crew daw ng PAL na nasa Amerika ngayon, yung turnaround crew nila, 40 hours nang hindi pa nakakaalis mula po sa Dubai. Nako! Ano ngayon yung mga dadaan ho ng Dubai, ha? Pero kung pauwi ho kayo ng Pilipinas, wag na kayo magbitbit ng imported na tsokolate. Mas masarap po yung tangerine chocolate gawang local but taste global. Packaging pa lamang ho, panalo na dahil tinulungan po yan ng DTI at ng Department of Science and Technology. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans at winoprocess para maging tangerine chocolate. Mayroong mahigit na 10 variants po yan, ha. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po, sabi ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Alam naman natin na pagka tinangkilik po natin ang mga produktong ng Pilipino, di ba? Lalong gaganahan yung mga magsasaka na magtanim para ma-assure ang ating food security at maging yung ating mga MSMEs ay patuloy pong magpapalakas ng kanilang mga maliliit na negosyo. Tangkilikin ang gawang atin. Congratulations din sa Pangulong BBM, ha? Kasama siya sa listahan ng 100 most influential people in 2024 ng Time Magazine. Nagpaabot din ang pagbati si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Pangulo dahil sa naturang accomplishment na ipinapakita umano nito na hindi natitinag na dedikasyon ng Pangulo sa pagsasakatuparan ng mga mitiin ng Pilipinas. Pinuri din ni Romualdez ang visionary leadership ng Pangulong Marcos na nagbunga ng iba't ibang pagpapaunlad sa iba't ibang sektor ng lipunan. Labas din umano sa politika, nakikita ni Romualdez ang taus-pusong pagmamalasakit ng Pangulo sa kapakanan ng mga Pilipino. Bunsod nito, labis na nagpapasalamat ang Kamara sa mga naging hakbang na ginawa ng Pangulong Marcos para sa bansa na nagresulta ng pagpasok ng o pagkilala dito ng prestigyosong prestigious recognition. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang gobyerno na isalang sa rehabilitasyon ang mga small water impounding area, mga dam at iba pang mga irrigation canal. Sinabi ni Senator Amy na layon nitong hindi na magkaroon pa ng water shortage sa panahon ng tagtuyot tulad ng nangyayari ngayon at upang may magamit ang mga lokal na magsasaka. Ayon kay Senator Marcos, maraming small water impounding area sa bansa pero hindi na inayos yung iba naman na puno na ng basura. Inumungkahi din ni Senator Amy na i-rehabilitate ang maliliit na imbakan ng tubig lalo't 10% lamang ng ulan ang ating nahaharvest. Samantalang sagahan na nga tayo sa ulan, nando nga sa lansangan Bukod dito, matinding epekto po ng El Nino sa buhay at kabuhayan. Ang kinababahala naman ni Senator Marcos kung kaya't kaliwat kanan ang mga forest fire, hindi lamang po sa Cordillera kundi maging sa ibang panig ng kapuluan. Ganyan din ang kawalan ng tubig na papatoy sa mga sunog. Nakalimutan na yata natin, marami tayong mga suites na tinatawag small water impounding at SFR. Marami talaga pero hindi na re-rehabilitate, hindi na re-repair. Yung iba napuno na ng basura at ewan ko ba. Ayusin na lang natin, i-rehab natin hanggat kaya. Pati yung mga earthen dams, yung maliliit na imbakan ng tubig, pwede na rin yun Kasi kung tutuusin, 10% lang ang rain harvest sa Pilipinas. Wow. Isipin mo sa ibang lugar, ang dami-daming rain harvesting. Paano ang swerte-swerte natin, biniyayaan tayo ng Diyos na napakaraming tubig. Akala natin basta-basta, hindi pala forever yung tubig na yan. Inamamadali rin ni Senator Amy ang pagpasa ng panukalang bumubuo ng isang ahensyang tututok sa pangangasiwa ng water resources sa bansa. Kahit kasihan niya sumalang na sa pagdinig, hindi pa rin umuusad ang mga panukalang makatutulong sana para matugunan ang malubhang epekto ng El Nino. Pinuna rin ni Senator Amy ang sangkatermang water authorities, kaya sabog-sabog at magulo ang pangangasiwa sa distribusyon at management ng water resources. Dalawang zona na yata yun ang sinabing priority, yung Department of Water.
Siyempre yung version ko, hindi siya department kasi Ilocano eh. Authority muna o ahensya. Kasi ang gulo-gulo ngayon, nagbilang ako ng water authorities. May water management dyan sa DA, may flood control sa public works, sa DENR may river management, sabog-sabog, may LUWA pa, may MWSS pa, may National Water EC pa. Basta nung binilang namin, nasa 43. Kaya pag nagkulang ang tubig, eto tayo, nagtuturoan at nagkakamot ng ulo. Alas 4:59 ang oras sa buong kapuluan, pero dito sa mga proyekto po ng Westchester Realty, lalong-lalo na dyan sa Central Luzon, yung sa Mira Babalacat, Severa Babalacat, Severa Bacolor at saka sa Mira. Sabi ni Malu Cabral, no problem with water. Ayos sila. At kapag bumaba, hindi rin binabaha. Ang proyektong yan ng Westchester Realty, ang pinakamurang ready for occupancy unit na ino-offer ngayon sa housing industry. By 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang laglipat bahay kaagad. Napakalapit lamang yan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa kayong manalo ng trip for two patungo po ng Taiwan, Singapore, Hong Kong, Thailand o dili kaya punta kayo ng Sakura Festival dyan po sa Japan. Libre kung tatamaan po ninyo yung area na yon ng inyong Lucky Dart. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Speaking of airport, kasama na ho natin ngayon si Attorney Bernard Claustro. May kaugnayan po ito dito ho sa bidding ho naman ng security ng NAIA. Kahapon ho, di ba napabalita na yung nagka-problema yung linya ho ng internet, yung online platform ho ng ilang mga airlines o ng basta may dalawang airline. Attorney Claustro, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Good morning sa ating mga tagapakinig. Apo, thank you for joining us. Gaano katagal na ho? Teka muna, ano ho ba yung security company na nagsisecure ho ng premises po ng NAIA? For correction, sir, it's not NAIA, it's CAAP. CAAP? Apo. Anong CAAP? CAAP is Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito yung in charge sa mga airports natin sa provinces and sa mga facilities ng mga radar, ganon. Hindi ito airport ang sinisecure ho ninyo. In the provincial, sa mga regional, mga airports po under CAAP. But in Manila, it's separate. Ganun pala yun. So, ang tinututukan ho ng anong kumpanya po ito? Eagle Matrix Security Agency Incorporated. Okay. And you've been securing CAAP and the facilities for how many years na? Close to 2 decades. Since 2004. Wow. Okay. So, ang sinasabi ho ninyo, dito sa pagsisecure ng mga pasilidad na ito, hindi lang ito yung physical security. May ibang specialization na kinakailangan? There is yung tinatawag natin na skill ng mga guards na to be deployed in the airports. Ito yung knowledge and skill nila sa aviation security. Ganun ba yun? Hindi pala po pwedeng ordinaryong security agency lang ilagay mo dyan. Bantay ka dyan, total magbabantay ka lang ng pasilidad. Hindi pala ganun? Hindi po, kasi vital installation. Yung mga ho ninyo, paano kayo nag-hire ng mga security? Well, we hire them, the usual pa rin, screening process. So, mayroong mas mabigat lang na requirement. Number one is they should undergo yung tinatawag natin na aviation security training. Okay. And this is conducted by specialized training centers para ma-qualify sila to
be deployed as security guards in airports. O kasi nga mga radar ito mga mga essential equipment tong binabantayan, ano? Hindi naman ito yung parang bahay lang na lalagyan mo ng security. Okay. So, ang sinasabi ho ninyo, mukhang may nagiging hocus-pocus. Apparently po, kasi all of a sudden, after 20 years, you'll just be kicked out, or they are about to remove you in that facility. For what ground? Well, they are saying we are disqualified. Teka muna, parang Comelec pala ito. Yes. Pero ano naman, bakit kayo na-disqualify after 20 years of service? Well, series of biddings and then failures of biddings and then ganun pa rin. Well, as I've said, if they are determined to remove you, all of the reasons are there. Okay. And how many bidders were involved? There were around 10 to 11 bidders. Okay. And some of them are, and most of them are new players. When you say new players, may question dun sa competency. Yes, because I don't see that they are even have an experience guarding an airport or a similar facility. Nasa ano ba yun? Nasa terms of reference ba yun na dapat meron kang experience? Of course, dapat, no? Kasi nga sabi nyo, vital facility ito. So, nasa TOR yun? It used to be, and then lately they removed that so that they can accommodate a lot of bidders. Teka muna, kalokohan naman siguro yun. Why suddenly change the TOR? That's something that I cannot understand. Because previous to this, it was very strict. Okay. Sino... Ayoko sabihin na mayroong pinaburang kumpanya, no? Dahil gusto nga nating maliwanagan. Kaya lang ang sinasabi ho ninyo, hindi yung competency na na hinahanap, hindi na strictly ini-impose. So, you're going to train again? Kung halimbawa mag-hire ka ng panibagong security company, you're going to train again? Legally and technically, that's the process. Teka muna, hindi na, existing na ho yung operation eh. Hindi naman bago ang CAAP. They've been there for the longest time eh. Pagkatapos kukuha ka ng, saka ka magtitrain ng panibago? Well, maybe the process, their premises, they will take my guards and then rehire it. Teka muna, unfair naman yata yun. Definitely. Gaano karami ho bang pinag-uusapan natin dito? We are talking of around close to 1,000 guards. Wow! 1,000 guards all over the country? Yes. I no wonder why. And gaano kahaba ang kontrata annual? This is a multi-year contract, 3 years. Because the investment of equipment here, vehicle, motorcycle, radio. So the investment is very huge. If you're just a small player or a new player, you will be hard up in taking over. Pero kayo ho, you made representation before the Bids and Awards Committee naman. Yes, we joined as the incumbent. But as incumbent, you were disqualified. Yes. And this is already around 2 to 3 biddings. First failure of bidding, we were disqualified and then they failed. Perhaps there is a reason why they made it a failure of bidding and then another bidding again, then we're disqualified again. Alam ba ito ni Secretary Bautista? I think so. I don't know. But you made representation before Secretary Jimmy Bautista? Yes, we are calling his attention. We are also sending communication to him. Siguro, parating na rin ho natin sa Malacanang. Kasi hindi ho biro ito eh. Airport ho pinag-uusapan natin dito. No? Buhay ho ng mga pasahero pinag-uusapan natin dito. Apo. Di ba? Hindi naman ito ordinaryong kahit nga sa sasakyan, very strict tayo sa mga regulasyon eh. Ito biglang all of a sudden papalitan mo yung terms of reference. Mm-hmm. So nasa anong status na ho ngayon yung bidding?
Attorney? Well, it has already been finished. They already issued resolutions, and I got information that they are also conducting drawlats. Anong drawlats? Drawlats. Bakit drawlats? That is the assumption that there are tie bidders. Oh, wait, drawlats? Di ba dapat based on competency yun? That's what I cannot understand because they just based on the financial. They did not consider the other legal technical requirements like competency as you were mentioning. Oh, tsaka yung technical capability kasi nga po ano ito hintayin ba natin na magkaroon ng aksidente, di ba? Dahil sa di ba kasi hindi lang again sabi nyo nga hindi lang naman ito yung physical structure kasama dito yung yung mga computer, yung technical aspect, di ba? Yes. Okay. So anong next move? Well, the next move that they have initiated right now is they already issued us notice that they will not be renewing our contract in some airports, and they started recruiting our personnel as job orders in the meantime, and perhaps because the incoming provider is not yet ready. Ano ba naman to? Siya, sige. But no court action na binabalak ko kayo, Attorney? We are contemplating on that, sir. Sige. Paki-update na lang po kami. In the meantime, pinatawagan ho natin si Secretary Jimmy Bautista to address this issue. Kasi hindi biro ito. Buhay ng mga pasahero ang pinag-uusapan natin dito. At saka hirap nun kung ngayon ka. Parang yung sa Comelec, di ba? Pagpapraktisan muna ng Miro. Opo. Bakit ba ganun yung nangyayari ngayon? Ano ha? Anyway, Attorney, thank you for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Okay, thank you for bringing it forward. Si Attorney Bernard Claustro at hindi biro ito ha. Bakit usong-uso kaya ito ngayon? Maganda umaga, Pilipinas! 9.3 million pesos na lang ang halaga ng tanim na marijuana. Winasak naman sa tri-boundaries ng Benguet, La Union at Ilocos Sur. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH 41. Naimbag na bigat, Romy. Abot sa 10.3 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana ang winasak ng mga otoridad sa ikinasang marijuana eradication operation sa tri-boundaries ng Benguet, La Union at Ilocos Sur. Matagumpay na naipatupad ng mga operatiba ng PIDEA Region 1 at Cordillera at La Union PNP ang anti-drug operation na nagresulta sa pagkakadiskubre sa 4 na plantasyon na may sukat na 4,000 metro kwadrado. Doon binunot at sinunog sa mismong lugar ng operasyon ang humigit kumulang 46,600 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 9,320,000 pesos. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos te Gina. Si Angelica Panganiban at saka si Greg Homan magpapakasal daw muli dito sa Pilipinas. Tingnan natin, baka imbitado si Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Muling magpapakasal sina Angelica Panganiban at Greg Homan dito naman sa Pilipinas. Nakatakda ang kasal sa Sabado na gaganapin sa isang resort sa Siargao. Kung naalala pa, nagpakasal na sina Angelica at Greg sa Amerika nung nakaraang taon. Napakasimpleng kasalan na dinaluhan ng mga close friends kagaya ni Kim Chiu at Glyza De Castro. Ang nakakatuwa pa sa kanilang kasal sa Amerika ay sa isang food chain na in and out lamang ang kanilang resepsyon pero sobra silang nag-enjoy. Ang sabi pa ng ilang mga suppliers sa gaganaping kasal ni Angelica ay simple rin daw ang gusto niyang mangyari doon sa Siargao. Kung ano-ano raw ang pinakasimple ay iyon daw ang gusto niya at walang kaarte-arte ang aktres. Ang gusto lang daw ni Angelica na kompleto na makadalo ang mga close friends niya. Isa sa mga bahagi ng entourage ay si Glyza De Castro na tatayong matron of honor. Kamakailan lang ay binigyan na ng bridal shower ang aktres ni Dr. Ivy Tio na isa sa mga close friends ni Angelica. Wala
Wala pa silang ina-announce sa detalye pero inaabangan na ang kasalang uli ni na Angelica Panganiban at Greg Homan sa darating na weekend. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Republic of Palau. Kaya lang, wala pang ultabayo dyan sa Republic of Palau. Ganda ng hashtag ngayon ng ultabayo. No time to be weak sa pag-abot ng ating mga pangarap. Sige, para ho magandang gising natin at pagharap ho sa mga hamon ng buhay, magkaroon tayo ng magandang tulog. Mag-ultabayo. Ang ultabayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na re-recommenda ng mga doktor rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano bang meron sa ultabayo? Yan po ay nagtataglay ng mga dead microorganism na pagpasok ng katawan, ina-activate yung commander ng ating immune system. Ang tawag dyan ay plasmacytoid dendritic cell. At yun ho tumutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. At habang natutulog ho tayo, ang gagawin ho naman ng ultabayo, itataboy ho yung mga toxins. Para pagkagising natin, masigli tayo muli. At mayroon ho tayong lakas sa pagharap sa bagong buhay o bagong araw. Ang ultabayo ay available sa Lazada at sa Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo na available na yun po galing sa Tioxi Self Ventures. Pero kung gusto ho ninyo na masiguro na maganda ho yung kalidad na inyong nabibiling produkto, lalong-lalo na yung ultabayo, pumunta ho kayo ng Mercury Drug, Mesco Drug, Fastmed Pharmacy, John's Pharmacy at Puramed. Yan, sigurado ho tayo. Hindi ho sila magbibenta dyan ng dispalinghadong ultabayo. Ultabayo, kaagampay ho natin sa anumang hamon ng buhay, lalong-lalo na sa panahon ng stress at pagod at puyat. At doon sa mga senior, mamaya antabayanan po ninyo si Attorney Ran Mendoza, isa pong magaling na pharmacist. Papaliwanag niya sa atin bakit nga daw po ang kakulangan ng tulog ay po pwedeng mag-trigger ng maagang demensya. 72% ng vaccination coverage sa BARM kontra tignas na abot na ng Department of Health. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport na RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Naabot na nga ng kagawaran ng kalusugan at ng Ministry of Health ng Bangsamoro Region yung 72% vaccination coverage laban sa tigdas. Ibinalita ng kagawaran na katumbas ito ng 781,805 nabakunahan ng mga bata 6 na buwang gulang hanggang 10 taong gulang. Pinakamataas ang vaccine coverage sa Maguindanao del Norte, sa Sulu at Maguindanao del Sur. Sinabi ng kagawaran na may higit 1.3 milyong bata yung target bakunahan sa BARMM dahil sa measles outbreak na nararanasan ngayon sa rehiyon. Pinasalamatan naman ng DOH yung pagsasanib pwersa ng Ministry of Health ng BARMM. Gayon din yung mga lokal na pamahalaan, mga health workers. Gayon din yung public at private sector partners na tumulong sa malawakang bakunahan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. At naman ang lakad ninyo, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede niyong pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At muli para ho sa mga miyembro po ng Philippine League of Government and Private Midwives Incorporated. Magkakaroon kayo ng 25th National General Assembly. Ang tema, Embracing the Silver Lining of Midwifery Profession. Rise up, look forward, shine. 23 April hanggang Abril 25 po yan sa SMX Convention Center sa Davao City. Para po sa karagdagang impormasyon, tawag daw po kayo sa PLG PMI Secretariat 0915-855-1119. Maganda umaga, Pilipinas! 18 makalipas ang alas 5.
Champion. 10,000 po ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ayan, pwede hong sumali kahit yung manonood sa atin online. Basta i-share nyo lamang ho ang ating pong programa. Ayan. Tapos padala kayo ng sagot, di ba? Doon ho ninyo ipadala ang inyong mga entry sa ating online. Bahala na si Mabel dyan, pero kinakailangan i-share ninyo ang ating program. Ayan. Makikita natin, ang tawag doon, badge. May badge. Ayan, Okay. Pero ito sa mga nakatutok sa atin, pwede nyo ipadala sa 0919-282-6485. Sundin lang yung tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lang po kayo sasagot, para naman bigyan natin ng chance yung iba. Maganda umaga, Pilipinas! Madami-daming pambili na ho yan ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Itong mga magniniyog na dating umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na, mga big time na po silang mga negosyante. Tinutupad lamang ho nila yung kanilang commitment na kamita ng extra. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga magniniyog na dating umaasa sa kopra, ngayon po ay nagbibenta na po ng dekalidad na cacao beans para i-process nila para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Taste global but made local. Ayan, gawang lokal pero pandaigdigan po ang dating niya ng lasa at saka ang packaging po niya. Tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin para ganahan po ang ating mga magsasaka na mag-produce pa ng mas maraming produkto para sa mga Pilipino. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Tangerine chocolate, gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Mataas daw ang moral ngayon ng PNP. Bumaba ba? Detalye mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. High moral ngayon ang pambansang pulisya. Ito, Kuya Angel, ang inihayag ni Interior and Local Government Secretary Ben Horabalos Jr. kasunod ng mahigit 1.4 na tonelada ng shabu na nasamsam ng Philippine National Police sa Alitagtag, Batangas. Sa isinagawang joint press conference ng DILG, PNP, PDEA, PCG sa Campo Crame kahapon, sinabi ni Abalos na lalo pang magpupursige ang PNP sa nagpapatuloy na anti-illegal drugs campaign ng Marcos administration. Inulit ng kalihim ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakasamsamang PNP ng isa sa pinakamalaking huli ng illegal na droga sa kasaysayan ng bansa na hindi nagbuwis ng kahit na isang buhay ng tao. Sa panig naman ni PNP Chief Police General Romel Marpila, ganadong-ganado aniya na magtrabaho ang mga pulis ngayon para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mamamayang Pilipino. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang joint investigation ng iba't ibang law enforcement agencies para matukoy ang sindikatong nasa likod ng 9.6 billion peso na halaga ng shabu na nasabat sa Alitagtag, Batangas noong araw ng Lunes. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Muli, congratulations sa mga taga-PDEA, mga taga-PNP. Ito sa napakalaking huling yan. Mahalaga naman ang presensya ng bilateral agreement sa Norte upang mapaghandaan ang mga posibleng banta ng seguridad sa Pilipinas. Ayon ito kay Colonel Mike Logico, ang executive agent ng Balikatan Exercises, ukol sa isinasagawang war games ng mga tropa ng Pilipinas at Amerika, at magpapatuloy yan ngayong darating na Lunes. The North is also a spot where we also need and we also perceive to be flashpoints in our national security. Areas where bilateral presence is also beneficial to at the operational to strategic level for us to do exercise there. Nabatid na nakaposisyon na rin sa lugar ang medium-range capability weapon system ng United States Army. Kasama sa 39th edition ng Balikatan Exercises ang puwersa ng Australia, ang French Royal Navy, at 14 pang mga bansang magsisilbi namang mga observer.
Pinanata naman ng China ang nakatakdang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa susunod na linggo. Ayon sa Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Lin Jiang, palalalain lamang ng pagpapadala ng Pilipinas ng external countries sa sitwasyon sa South China Sea. Sinabi ng Chinese Embassy na hindi sikreto ang kasunduan nila ng dating Pangulong Digong sa Ayungin Shoal at ipinatupad ito ng Pilipinas at China sa unang 7 buwan ng Marcos administration. Ginit pa ng China na paulit-ulit nilang ipinapaliwanag sa gobyerno ang Gentleman's Agreement at iniimbitahan din nila ang dating kinatuan ng Pangulo sa China para magkaroon ng internal understanding. Naku, internal understanding na yan. Handang harapin ang COMELEC chair na si Attorney George Garcia ang anumang kasong ibabato sa kanya kabilang ang posibilidad ng impeachment. Ito naman ang sinabi ni Garcia kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema na kumakatik sa petisyon ng Smartmatic laban sa ginawang disqualification ng COMELEC. Sinabi ni Garcia na mahalaga ginawa niya ang trabaho para sa bayan at sa interes ng sambayan ng Pilipino. Kami po ay handang humarap sa kahit na anong klaseng kaso at impeachment. Ang importante kung ano yung para sa bayan, ginawa namin. Kung ano ang para sa interes ng mga sambayan ng Pilipino, ginawa natin. And ang sabi naman po ng Supreme Court, kaya nga hindi siya nag-issue ng TRO, hindi po ba sabi niya, wala namang irreparable damage or injury sapagkat prospective bidder pa lamang. Ayun. Wala ding epekto sa kasunduan ng COMELEC at Miro System ang 2025 automated elections dahil nga sa naging pagkatik naman ng Korte Suprema sa petisyon ng Smartmatic. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, iaapila pa nila ang desisyon sa kataas-taasang hukuman. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ready na siya, no? Hindi pa. Okay. Anyway, nandyan sa may tapat ng Aurora Boulevard, Santa Mesa, tapat ng SM Santa Mesa. Ang grupo nila Sherwin Alparo. Doon ho sa mga magpapalagay ng sticker, bumunta na kayo doon. Unahan to ha. Yung unang magpupunta doon, ang mananalo sa ating stickering promo. Mamimigay ng premyo si Sherwin Alparo. Nasa may tapat sila ng Santa Mesa, SM Santa Mesa, dyan po sa Rojas Boulevard. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Si Attorney Christian Lim, spokesperson naman ng Smartmatic, kasama na natin. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Angel. Opo, kumusta ho kayo? So ano hong magiging next move ho ninyo ngayon dito ho sa naging desisyon po ng Korte Suprema? Ang prioridad namin, Angel, no, is to really get a copy of the decision. No? Sa ngayon, wala pa kaming kopya ng buong decision. Importante sa amin na intindihin, no, kung anong reasoning, no, anong Korte Suprema, aside from yung sasama na sinabi sa spokesperson, kung ano talaga, no? Bakit hindi niya ninarify yung bidding? Oo, ang sinasabi namin, no? Oo. Ang sinasabi kasi lang po summary, no? Pero yung actual na decision na yung mahaba yan hindi pa nilalabas. At yun yung pagtanggap namin, yun yung time na kung pwede pa kami motion for reconsideration or pwedeng tanggapin na lang namin decision, dun kami mag-decide pag nabasa na po namin. Hindi kaya huli na yun? Lalong mag-delay? We're hoping po na siguro since nasabi na nila, no, so more or less pakagawa na yun. Kailangan na sigurong i-promulgate ng maayos. Okay. Ang sinasabi kasi, there was an abuse of discretion sa panig ng COMELEC. Ano yung mga abuses na nakikita ho ninyo sa panig ng COMELEC? Sa amin po, syempre nagsimula yun, yung na-disqualify po kami. No? Tapos pagkatapos yan, sunod-sunod na yan. No? Sa lahat na bidding, hindi man lang kami pinayagan mag-submit ng mga dokumento namin. Hindi man kami nakasali. No? So sunod-sunod na yan at hindi lang sa isang bidding, but ang maalala ko, mga 3 bidding na gusto namin salihan. Na hindi kami nakapasok, hindi kami, may mga dokumento namin, hindi tinanggap. Okay. No? So, yun, no? But I wouldn't want to elaborate on this further until, Kailan nga kayo naging commissioner attorney ng COMELEC?
Ano po, 2011 hanggang 2018. Oh, so recent lang. Pwede pa. Pwede pang mag-initiate ng panibagong bidding. O may time pa ba? Sa akin po, sa experience ko po, no, nung 2016, nasa yung submission ng bids nasa June ng 2015. Mm-hmm. Sa Hunyo na yun. No? So, umabot kami. So, technically kaya pa. Kaya pa? Kaya pa. May oras pa kung gugustuhin. May oras pa. Okay. May binanggit sa isang statement ang Smartmatic na unserviceable na yung ibang mga BCM. Bakit kaya sa palagay nyo idineklarang unserviceable ng COMELEC yun? Hindi namin po, mahirap mag-speculate no, kung anong reason ng COMELEC. No? But ang ma-confirm ko po is, in fact, humingi din kami kopya. No? Anong basihan na bakit dineclare na unserviceable. No? But yung mga machines po, under warranty pa yon. So pwede pa? Technically. Nasa kontrata yun po. Na obligado yung Smartmatic na ayusin yan at saka mag-provide ng parts. Okay. May pinail ho kasi yung Aksyon Demokratiko. At ang sinasabi nila, although ito mukhang obvious naman na kasi hindi pa nga nagamit. Ang sinasabi nga din ng COMELEC, hindi pa nagamit. Tama ba na bawal ang prototype? Sa amin po, no, sa pagkaintindi namin sa bidding process at sa requirement ng automation to, required talaga po na yung machines na isusupply mo para ma-eligible ka for yung machines mo, is dapat may previous use abroad at saka may demonstrated capability. Mm-hmm. So kung syempre, kung yung machine ngayon pa lang gagamitin o gagawin pa lang gagawin para sa election na to, hindi pwede kasi parang ginagawa mong eksperimento yung Philippine election, no? Oo. Medyo mahirap yun. Kasi kung hindi mo alam kung anong pwede mangyari. Sabi nga ni spending that much, di ba? Sabi nga ni 17 billion. Sabi nga ni Kong Egay, para tayong guinea pig. Opo. Medyo mahirap yun. Medyo mahirap yun. Yung sa amin, sa Smartmatic, on the part of Smartmatic, we guarantee that this machine, the model that we will submit to you, has been used abroad. Hindi, tsaka yung kredibilidad ng Miro sa ibang bansa hindi nila na-refute yung sinasabing mga palpak na resulta ng eleksyon eh. Ayoko na mag-comment yan, sir. Diba? Pero yung Miro, hindi ito nag-bid before. First time nilang sumali din sa bidding sa Pilipinas. Sa pagkaalala ko po, baka sa 2016 election, medyo sububok lang sumali. Sumubok ha. So, hindi ako ganun ka-sure. I have to check the records. Kasi dalawang bidding nangyari dyan eh. May unang bidding, may 23,000 machines. Tapos meron 70,000 machines. No? Bid ulit. Sigurado ako, baka yung sa 23, baka they tried to bid for that. Hindi ko lang masigurado kung ano nangyari doon. No? Sige. Definitely, at the end of the day, ang naglalaban nun was Smartmatic and Indra sa final bid. No? So, lahat ng mga ibang provider na disqualify na by the end. Okay. So, in the meantime, na inaabangan ho ninyo, wait and see muna tayo kung kailan nyo matatanggap. Pero, hopefully, we're hopefully soon. But how soon? Kasi, di ba, para at least malaman din ninyo next move and para hindi din maapektuhan yung paghahanda ng COMELEC. Sa amin naman po, no, masaya kami no, na lumabas maaga yung decision. The Supreme Court understands the importance of this case. No? So hopefully also pag malabas na maagad at kung may MR man, ma-resolve na agad. Kasi mahirap naman na pagdating ng eleksyon, di pa tapos yung kaso, di ba? So maraming doubts sa eleksyon. No? Okay. Attorney, balikan namin kayo ha pagka natanggap nyo na ho yung ruling. Para mas mapag-usapan natin kung ano yung mga naging basihan. Thank you, Attorney. Okay, magandang umaga po. Salamat din. Ang spokesperson ho naman ng Smartmatic, si Attorney Christian Lim. Maganda umaga, Pilipinas! I-standby muna Sherwin Alparo. Oras sa buong Kapuluan, 36 makalipas ang alas 5 ng umaga.
Magandang umaga ho sa mga senior citizen. May mga pag-aaral nagsasabi yung kakulangan daw po ng tulog, 27%. Po pwedeng maging cause ho ng demensya. Kasama na natin ang isa po sa napakagaling ho nating pharmacist dito sa Pilipinas. Pero ngayon abogado na. Kasi nga naman, di ba, pagka nag-aaral ka pala ng abogasya, kinakailangan mo yung focus mo at yung hindi talagang kumpleto yung kumpleto yung pahinga mo, no? Nausong ultabayo. Kaya ngayon, hindi lang ho siya pharmacist, abogado pa. Si Attorney Ran Mendoza. Attorney Ran, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga akong Angel, tagapakinig ng DZRH today. Ayan. Okay. Dementia ang pag-uusapan natin, What causes dementia? And lahat, sabi nila, hindi, mangyayari din naman daw talaga yun tutungtong ka rin ng edad na mararanasan mo ng dementia. Kaya lang, yung iba masyadong napapaaga. Actually, kung medyo yan yung medyo myth di ba? Ang myth natin, lahat tayo, magkakaroon ng dementia sooner or later. Actually, that's a myth. Dementia is not part of normal age. Oo, no? So sabi nila, health-wise, dementia hindi siya specific na sakit, but general term for the impaired ability para makatanda, to think or make decisions that interferes with doing everyday activities. Yung most common type ng dementia would be Alzheimer's, no? So magkaiba yan. Is dementia part of normal aging? The answer is absolute no, because many older people live their lives na hindi nagde-develop ng dementia. Normal aging sa atin, magkakaroon tayo ng weakening of muscles and bones, stiffening of arteries and vessels, and some age-related memory changes. Yung mga age-related memory changes na sinasabi natin na normal, nami-misplace natin yung mga susi ng kotse, struggling to find a word to remember it later, forgetting the name of an acquaintance, forgetting the most recent events. However, knowledge, experiences built over the years, old memories, yung language, normally would stay intact. And yun ang nalilimutan, yun ang ating dementia. Kasi pag dementia, ang definition niyan, meron ka ng problema sa memory, attention, communication, reasoning, judgment, and problem solving, and also visual perception that is not really age-related. No? Hindi siya normal. Okay. So, sabi mo nga, myth. Mali yung paniniwala na lahat tayo magkakaroon ng demensya. Anong kontributory nun? Ano po pwedeng mag-trigger ng demensya? Doon sa mga nabasa ko, kaya ako napatanong nang wala sa oras, kulang ng tulog? Anong kinalaman ng tulog? So sa atin, di ba, may mga risk factor tayo kasama na dyan yung poor sleep. Kasi ang dementia, according to the most recent findings, ang nagkukos is the deposition of what we call the beta amyloid protein sa utak natin. These are actually toxins na napuproduce ng katawan natin, ng utak natin, during the day when we are stressed, when we are exposed to certain pollution, mga ganyan, no? Tapos, ang nangyayari sa beta amyloid protein, nare-release yan or nalalabas yan ng utak natin pag natutulog tayo sa isang sistema we call lymphatic system. Okay? Yung lymphatic system, siya yung parang pagtulog ka, pag walang masyadong activity yung utak mo, nililinis niya, tinatanggal niya lahat ng na-produce mong beta amyloid para hindi siya mag-deposit sa utak. Kasi yung nagkukos ng dementia. Ngayon, kung hindi nakatulog ng maigi, walang panahon ng utak mo pag nilinis pa beta amyloid na at dahil na-accumulate deposit siya sa utak mo, mas tumataas yung development ng dementia mo. Kaya nakakatulong talaga ang tulog para matanggal ang mga toxins sa utak na nagkukos ng demensia. Yung sinasabi nating PDC, ano yun? Plasmacytoid dendritic cell. Di ba yun yung nagtataboy ng mga toxin? Gumagana yon pagka natutulog ka. May itataboy itong protein na ito.
Ang plasma dendritic cell, ang maganda dyan, kung 24 hours naman niyang gumagana basta ina-activate natin. Ano ba yung magiging benefit ng plasma dendritic cells? Marami kasing, yung plasma dendritic cells, natawag itong chief immunity natin para sa tagapakinig natin na first time narinig what PDCs or plasma dendritic cells are. It's a commander-in-chief of immunity. Ang nangyayari dito, we need to understand that dementia is also caused by inflammation in the brain. Ang ginagawa ni PDC, it activates ang immune system, number 1, to prevent inflammation. Number 2, ang ginagawa pa nito is it releases certain kinds of cytokines that promote sleep. And so for our patients, for our consumers, dalawang benepisyong nakukuha nila kasi sa PDC, yung plasma dendritic cells, ina-avoid nila ang inflammation, sa utak natin, sa katawan natin. Pangalawa, it releases cytokines to promote better sleep para malabas natin, malinis natin yung mga beta amyloid protein sa utak natin because we have deeper sleep. Ay, kaya ganun ho ka-importante na na-achieve ho natin, hindi lang ho ordinaryong tulog, kundi deep sleep. Yan. Okay. Oo. Thank you. Anyway, baka ho may mga tanong pa ho kayo doon ho sa mga gusto pang magtanong tungkol ho sa tulog, sabi nila, di baling walang tulog basta may gising. Kaya alam paano kayo magigising ng maganda kung wala nga kayong magandang tulog, di ba? Kaya dapat ma-achieve ho ninyo magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. Attorney Ran, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Maraming salamat. Thank you. Apa. Si Attorney Ran Mendoza po ay mula sa Theoxis Health Ventures. Anyway, kung may mga tanong pa ho kayo, hindi natin mapalawig dahil marami pa nakastambay, mag-text na ho kayo sa 0917-110-6580 para mas maintindihan ho ninyo yung mga paliwanag ho ng ating pong mga dalubhasa. Ulitin natin 0917-110-6580. Yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na ating binabanggit kanina, laman po yan nung pong postbiotic. Ang postbiotic po naman ay nasa Ultabio. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya napaka-importante ho na ma-achieve natin ang magandang tulog. Available po ito sa Mercury Drug, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kaya lang may nagre-reklamo dito, Attorney Ran. Sabi meron sa lahat ng branches ng Mercury. Nagpunta ako kahapon sa Cugeo. Wala raw. Baka naubos na. Umaga, Pilipinas. Eto na, mamimigay na ng pera si Sherwin Alvaro. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Sherwin, may nahuli ka na? Yes, Angelo, dito sa may Ramon Magsaysay Boulevard, sa harap ng SM Center Point. Ayan. Pero yun, dito tayo sa harap ng SM Center Point. Yan. Sarado pa ha? Oo, pero brand new. Yan, ang kanyang taxi, Daigo Taxi. Ang pangalan niya ay Poging-Poging. Ano pangalan mo? Arman Likiran. Si Arman Likiran unang-unang dumating dito sa ating location dito sa Santa Mesa at ang bakit nakatutok ka sa DZRH, Kuya Arman? Araw-araw sir, naka-DZRH ako. At talagang paborito mo? Hindi lang ako makatiyempo sa malapit. Ngayon nakatiyempo sa malapit. Oo, at sino paborito mong announcer pag umaga? Si yung dalawa. Si Anthony Taberna at yung mag-partner. Jerry Baha. Saka syempre, si Angelo Palmo. Yes, sir. Kuya Angel. Oo, at eto, dahil paborito mo si Kuya Angel, paborito mo si Anthony Taberna, saka si Jerry Baha. Asan yung radyo mo? Pakita nga natin. Ayan, tutok na tutok. DZRH. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Salamat, sir. Salamat. 1,000 at syempre meron kang pampapogi. Gusto mo ba pumogi pa? Yes, sir. Eto, pampapogi, DZRH t-shirt. Ayan at syempre meron ka rin grocery bag. Yan, pampasaya. Grocery bag para sa pamilya. Meron niyang bigas,
mga dilata, regalo ng Teaser H para sa'yo. Ano masasama ko yan sa DCRH? Oh, maraming salamat din. Kuya Angel, buti na lang talaga. Muntik nang umalis sa kanila. Pero may magsasakay pa naman na pasaher na kung sandali. Yung premyo mo. Hindi mo na. Sir, thank you po sa DCRH. Inuna yung 1,000 ah. Inuna yung 1,000. Taga saan si Kuya? Kuya, anong probinsya mo? Anong probinsya mo, Kuya? Nueva Ecija, sir. Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Likab po. Sa Likab. Ako taga San Jose ako. Ako po. Dadaanan mo. Si Tonyeng San Antonio. Taga San Antonio. San Antonio nga. Sige, thank you ha. Ingat po. Maraming salamat. Ayan. Kuya Angel, bukod dito kay Kuya Arman, meron pa tumating ito. Oo. Magpa-sticker na lang sila. Sticker na lang. Magpa-sticker na rin. At siyempre, bigyan na rin natin ng t-shirt. Kaya pangalan mo, di ka naraharap po. Kuya Regalor, maraming salamat. Dumating ka pero may nauna sa'yo. May nanalo na 1,000 pesos. Kaya naman tumutok palagi sa Teaser H. Baka kayo na susunod dating winner ng Teaser H. Mas malakas from ours number 6. Sherwin Bat Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Teka muna, yun daw po repatriation ng 3 Pinoy na namatay dyan po sa Saudi Arabia, sa UAE, dahil doon sa biglaang pagbaha, pinapamadali. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, nakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno sa pamahalaan naman ng United Arab Emirates para sa repatriation ng mga labi ng 3 overseas Filipino worker na nasawi sa gitna ng baha sa United Arab Emirates niya. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, target itong maiuwi ang bangkay ng mga Pilipino sa lalong madaling panahon. Nakikipagtulungan naman ang Migrant Workers Office sa Dubai at Abu Dhabi para maasistihan ng mga pamilya nitong 3 OFWs na silawing palad sa gitna ng malawakang pagbahang naramdaman din agan sa border ng Oman. Galing umano ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na kagyat kontakin ng mga ahensya, maging yung mga naulilang kaanak ng mga biktima para sa kaukulang suporta. Nakapatid ng 2 babae ang nasuffocate sa loob ng kanilang sasakyan habang hindi nakalabas dahil sa taas ng tubig, habang isa namang lalaki ang nasawi. Sa major injuries nang mahulog ang kanyang sinasakyan naman sa sinkhole na resulta ng baha. Bukod sa 3 OFW, inabot din ang tubig ang training center ng MWO sa Dubai. Pero agad din naman itong nalinis sa mga tauhan ng pamahalaan. Ikinakasa naman na pamimigay ng relief goods sa iba pang mga binahang Pilipino sa gitna ng kalamidad na isinisisi sa palyado o manong cloud seeding kung hindi man sa forecast ng panahon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Pero kung dito ho sa Pilipinas, naghahanap kayo ng flood-free area na tirahan, mga proyekto po ng Westchester Realty. Sabi nga ni Malo Cabral, binahanan lahat ng mga katabi nilang subdivision, pero yung Chibera Mabalaca, Chibera Bacolor at saka Samira, lang problema. So pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Yan ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days na take out ng Pag-ibig Housing Loan. 5% lamang ang down payment, pwede pang Gibbs. Tawag ho kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon ho kayo magpapareserve, pwede pa kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Thailand at maging sa Japan. Maganda umaga, Pilipinas. 4 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. O paano po, di papaalam na muna tayo. Happy weekend! ACS Balita sa ilang saglit. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Albert Einstein. Ang sabi po ni Dr. Albert Einstein, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. 2x2 in just a while.